There's something surreptitious. Oo. O halimbawa, sabi ko sa kanya, okay, panotary mo yan at kung talagang buo ang loob mo, nakapag-isip kang mabuti, eh di pumunta ka ako sa Senado bago Kinabukasan. alas 9. Ayan, oo. Dahil sa mag-uumpisa ka ako ang Blue Ribbon Committee hearing ng alas 9. Oo. So ngayon, dahil yun ang usapan namin, ako naman, nagbabaka sakali, baka nga dumating. Opo. Sabi ko sa isang staff, merong isang tao na gustong tumestigo, ganito yung pangalan niya. Oo. So isa sa inyo, umalalay, baka sakaling dumating, pumosti kayo doon. Ayun. So, ayun. Kumuha raw ng CCTV, pumunta raw sa opisina ko. Alam ka nang pumunta sa opisina ng kusino, ako nga ang kausap eh. Kayo pala nagpapunta. Kasalanan ba yun? Oo. Ang una kong tanong ganito, sino naman yung nagpanukala na sa bawat ganito kumukuha siya ng CCTV? Anong authority mo? Kung senador ka, anong authority mo na magpakuha ka ng CCTV para mag-espiya ka doon sa kapwa mo senador? Oo. Nasa regulasyon ba namin ito? Nak. Anong masama ba kung sakasakaling may pumunta nga sa opisina ko? Lahat ba pakikialaman mo kung senador ka? Lahat ba pakikialaman mo kung sino-sino ang pumupunta sa opisina ng bawat senador? Itong si Gutesa, Ito ang damaging pala. ito ang pinakamabigat Opo. na pahayag na nangyari sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kaya lahat ng bala ay pinipilit na ituon kay Oo. Orly Gutesa Oo. para sirain, para sa ganun pahinain yung inilabas niya Oo. na pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Sa anumang paraan. At ang paraan na ginamit nila ay puro kasinungalingan. Ilit lang ako ni Defensor at ni Marcoleta. Isipin mo, para gibain. ang tindi, Kasi no? talagang matindi yung kanyang Oo. matindi ang kanyang pahayag at very credible. Oo. He has nothing to gain, he has everything to lose. Opo. No? Tatlo na tayo. Pagkatapos, meron pang shifting narratives. Yung ipinapalit-palit nila. Oo. Di ba? Nag-iiba-iba ng ano. Sabi nila, pwede natin gawing state witness si ganito. Teka muna, ikaw ang pinakamalaki dyan eh. Ikaw pang magiging state witness. Nakikita mo yung nakikita mo yung pattern. Yes po. Mga pattern ito eh. Kapag ito'y pinagsama-sama mo yung pattern na to, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Ayun. Isisinsay nila yung katotohanan. Kaya pala dinidiscredit din ng mag-asawang Diskaya. Kasama yun yun eh. Oo. Ito yung panghuli, ito yung diversion and deflection. Aho. Di ba? Panglima. Oho. Oo. Diversion and deflection. Paano naman daw nila gagawin yan, Sen? Yung ano? Yung diversion and deflection na binabanggit ninyo. Oh. Ibiblame nga nila yung kamukha ng, hindi, ang may kasalanan yung nakarang administrasyon eh. So yun ang diversion. Hindi ba pinipilit nilang palitawin dun sa mga naunang Opo, tumestigo? Teka muna, bakit ito lang yan? Paano yung between 2012 to ganito, 2016, between 2010 to 2016, nasaan yung mga yun? Yun ang diversion. Kaya pala... So ibig sabihin ngayon, teka muna, kasama ba sila sa 2025 na pati yung budget nilikot ninyo? Kasama ba sila ron? Kasama ba sila doon sa mga tumira ng program? Oho. Kasama ba sila doon sa allocable? Kasama ba sila sa leadership? Pinag-uusapan natin eh. One administration ago. So, pagsama-samahin mo itong pattern na to, Opo, yung iisang direksyon eh. Ililigaw natin. Para sa ganun, makaiwas tayo. Para ngayon makalimutan natin, sila yung matukoy. Mga ilang ano lang naman yan, alam mo ang Pilipino, malilimutin yan. Opo. Pag may bagong issue, naku. Yan. Yun ang kanilang pag-asa. Kaya mga kababayang nakikinig, wag po kayong bibitaw. Wag nyo pong kalilimutan na ang inyo pong pera, ang pera ng kabanang bayan, ay inaswang po ng mga tao ito. Nako. Wag po kayo makakalimot. Ayan. Pero ako naman, Sen, naniniwala na higit na nakararaming Pilipino. Ang gusto talaga malaman, ang katotohanan sa likod ng ito. Paano nga natin gagawin yun kung pinipilit nilang pagtakpan lahat? Bagamat meron nga, yun, sabi nyo nga, kung naliwanagan tayo, may mga ilang tao talaga na nag-ooperate, baka ma-divert nilang isipan ng higit na nakararaming Pilipino, Sen. Ito malinaw na malinaw ito dyan, ha? Isipin mo, nagtatago sa CD Media Minds. Sa anino ng isang Luis Orbon. Nakuha na ito eh.
Ang email niya, ayan, hello@cdmediaminds.com, website cdmediaminds.com. So, nakapag-comply siya doon sa requirements ng Meta. Opo. Kaya siya pinayagan. Kaya lang ito, hindi pwedeng ipagkibit balikat ito sapagkat seryoso ang ginagawa nila eh. Ay, massive ang campaigns yun eh. Panlilinlang na tuwiran at deliberate na panlilinlang. Kaya ito ay ipipilitin ko ang DICT, ang NBI at saka yung CICC na makialam dito. Opo. Ay dapat ba, anong huyan? Talaga malaman sa lalong madaling panahon. Baka hindi lang po ganyan ang gagawin nila sa mga susunod, Sen. Ang kanilang target is 1 million audience. Opo. Subscribers and followers. Opo. Kung mapaniwala nga naman nila, yung kahit konti lang, ayaw kung mangyari yung bagay na yun. Kasi yung share, Yan po yan eh. Isipin mo, Orly Gutesa break silence. Pinilit lang ako, Nina Defensor at Marcoleta. Paano kung lumabas ito? At sabihin niyang, hindi po totoo lahat ang mga pinagsasabi ng mga walang hiya na yan. Kaya lang, yung iba na paniwala Nakadamage na. Totoo, Sir. Kasi Nakadamage na. pagka binasa mo po yung mga reactions, well, ngayon pala napatunayan na yung mga comment ay, baka kako yung mga comment na yun, troll din yun eh. Kunyari lang, marami nagko-comment kasi ang haba po ng mga Hindi, napatunayan na namin na troll kasi. Ang karamihan, sa bawat 1,000, halimbawa, yung kalahati, Vietnamese accounts at saka Arabo eh. Ganun ho ba? Makikita mo Arabic yung ano eh. Paano mong hindi sasabihin na talagang gawa-gawa lahat ito? Nga po, no? Hindi naman organic eh. Kaya makikita mo pati yung mga kunwari nagko-comment, naka-block yung yung mga kanilang identity, hindi makilala. Ang masakit dito, Jen, may mga taong ganito na kumita lamang, magkaroon lang ng pansariling pakinabang, kahit na mali, kahit na mailigaw, kahit na malinlang ang mga kababayan natin, gagawin nila eh. Sana kabaligtaran ang mangyari. Maisip ng mga taong katulad nito na isa lang ang buhay ng tao dyan eh, di ba? Totoo po naman. Tumulong ka na lang sa bansa mo eh. Kaya lang talagang meron pa rin. Ito pandarambong sa kabang bayan. Akalain mo pakakasangkapan ka para pagtakpan mo ang ginawa nito ng mga tao sa likod ng mga maanumalyang flood control projects. Masisikmura mo ba? Masisikmura mo ba? Pakakasangkapan ka sa pagtatakip ng pandarambong sa kabambayan. Kumita ka lang. Anyway, doon sa pangatlo na sinabi nyo sa Blue Ribbon, kasi na-expect ng marami ay magbabalik ang sesyon ninyo at ng Blue Ribbon sa announcement po ay by November 14. Ano ang ine-expect ninyo? At siyempre, dapat mabantayan din ito ng ating mga kababayan. Nila, tatawagin daw nila si Gutesa para gisain sa ganito, o kaya siya ipinagsakdal na sa DOJ para humarap sa kasong perjury. Anong perjury doon? Siya nga ang biniktima ng taong kinasangkapan ng notary public na yun eh. Pagkatapos siya pa ngayon ang ipagsasakdal mo. At saka nowhere to be found daw itong Gutesa. Tapos sabi daw sabi ninyo, nasa pagkukup ng Philippine Marines, sabi daw ni dating Congressman Mike Defensor. Kaya tuloy na pilitan magsalita yung Philippine Navy. But teka, wala sa pagkukup namin, yung Gutesa na yan. Kaya sabi naman isang nagsasalimbayan ang fakery news. Yun po, fakery, gano'n. Bahala na kayo dyan, di ba? Basta wala tayong sinasabing mga fake dito. Ayan. Ang ating ginagawa, ilabas kung sinong gumagawa ng mga fake news na ito. Masarap pong abangan yan. Tayo, Sen, sa ating talakayan. So dapat pala ngayon, sa pamamagitan po ng ating palatuntunan ito, ay magpakatalino, Sen, ang ating mga taga-subaybay, lalo na po sa social media na ito ang nagiging bihikulo ngayon ng, sabi ko nga, kung ito'y nakakatulong sa positibong bagay, pero ito'y nakatutulong din sa isang negatibong bagay, pagtakpan ng katotohanan po. At tayo nating mangibabaw yung negatibo dyan. Yan. Gamitin ang social media para ang tao malinawan, ang malabo, di ba? Para maituwid ang mga binabaluktot. Hindi yung kabaligtaran. Kasi kapag puro katwiran ng namamayani, puro katotohanan,
safe ang mga tao. Oho. Nakagagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa, sa kanyang pamilya, at sa pambansang kalinangan, Opo. development. Pero kasi kapag pinagtatakpang ka, meron kang hindi naintindihan, pati pagdidesisyon mo medyo problematic Oho. Lalong-lalo na ito, tinutukoy natin dito kung paano natin maisasalba ang ating bansa. Paano natin marirecover, paano natin maihinto ang napakalaking korupsyon na nangyayari sa magitan pa lamang nitong flood control projects na pinagtatalunan natin. Dito makikita mo, ang nakakatakot dito, ang pinakamalaking tragedy dito, trahedya dyan, Opo. hindi yung ang tao makaalpas sa hustisya Oho, Kasi oho. dito sa pagtatakip nila, baka sakaling, ang kanilang pasya rito, ang kanilang kagustuhan dito, mapagtakpan, maproteksyonan ang mga taong dapat ay magkaroon ng ano tawag dito, dapat ay managot. Oho. Ang ano natin, ang objective natin, makita natin, matukoy natin ang mga taong dapat na managot sa mga nangyaring ito. Sila naman, kabaligtaran ang kanilang pakay. Oho. Maisalba sila, Oho. mapagtakpan sa pagitan ng pagliligaw sa ating mga kababayan kung sino talaga ang may kasalanan. So, nailigaw sila. Hindi yun ang pinakamalaking trahedya. Ang pinakamalaking trahedya dito ay mangingibabaw yung kamalian. Mangingibabaw yung kawalang hiyaan. Nako, totoo. So, pagka yun ay nangibabaw, yung katwiran na ngayon, napailalim, mas malaking problema ng isang bansa. At yun ba, papayagan natin? Di ba? Oo. Magkakaroon ng distrust ang mga tao sa kanyang pamahalaan. Wala nang maniniwala hindi mo napanagot Nakaligtas yung dapat managot, pero more than that, Opo. hindi nakaligtas ang bayan doon sa ustisya na kanyang hinahanap. Hindi niya ngayon nakamit yung ustisya na dapat nakamit ng mamamayan doon sa pag-alipusta ng kanyang kabangbayan. Saan bigyan na natin ng mas dagdag na emphasis? Bagang nabanggit nyo na kanina, gaano ba ang importansya nitong si Gutesa? Bakit mukhang ito ang pinaproject ngayon, at mukhang talagang seryoso silang i-discredit si Gutesa? Hanggat maaari lang, siguro sa susunod na pagdinig, huwag na itong lumutang Kasi hindi na matagpuan ngayon at hindi na malaman kung saan nila hahanapin. Diyan mo makikita ang kahalagahan Opo. ng testimony ni Gutesa. Ayun, oho. Kung naalala mo, nung nag-deliver ako ng privilege speech sa plenary, sabi ko, si Orly Gutesa, ang pinaka-credible na witness sa Tama. pagdinig na ito. Ang totoo niyan, sabi ko, sa aking palagay, si Gutesa mas credible kaysa sa marami dito sa ating Sa Senado. kapulungan. Opo. Sinabi ko yun. Opo, napanood ko po yun. At sa aking palagay, si Gutesa ay mas matapang kaysa sa karamihan natin dito sa kapulungan ito. Oho. Kaya ganun na lang ang ginagawa nila. Kung makikita mo, lahat ay nagsisikap. Itong mga Opo. taong ito, Oho, nagsama-sama sila para sa ganon, i-discredit nila. Oho. Dahil dito sila natakot Sabi ko nga sa'yo, napaka-credible ng kanyang Testimonya. testimony. Opo. Imbes na ipatawag yung mga taong binanggit niya, halimbawa, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Opo. Nakita niya siya nagdala ng pera ron Opo, oho. Tinawag ba si Eric Yap? Hindi tinawag Oho. Hindi ba pinakamaganda ron tatawagin mo para kung gusto mong baliwalain, i-discredit si Gutesa, paharapin mo si Eric Yap, siya mismo magsasabing hindi po totoo yan. O iharap mo. Tinawag niya rin yung, sabi niya, yung nagbibilang at tumatanggap ng pera sa bahay ni Saldico, diyan sa Valle Verde, ay isang taong nangangalang John Paul Estrada. Opo, oho. Tama ba, Estrada? Tama po, opo, oho. At saka Mark Texay. Oho. Bakit hindi mo ipatawag yun? Isip-isipin mo, napunta tayo doon sa pirma ng abogadang nagnotaryo. Oho. Samantalang yung malalaking tao na mag-uugnay kung Oho. totoo o hindi, doon nga natin mababalasa kung totoo nga sinasabi ni Gutesa, ipatawag mo. Oho. Ayaw nila ngayon. Takot na takot sila ngayon na ipatawag silang lahat. Bakit? Credible yung tao Yun pala. Yun ang sagot doon sa tanong mo. Opo. Credible, kaya pinipilit nila. Ngayon, Pinipilit nilang gibain talagang si ito Gutesa, yung pinakahuli ngayon. Opo. Kahapon lang yata ito.
Pinilit lang ako ni Defensor at ni Marcoleta. Isipin mo, para gibain. ang tindi, Kasi no? talagang matindi yung kanyang ano eh. Oho. Matindi ang kanyang pahayag at very credible. Oho. He has nothing to gain, he has everything to lose. Opo. Kaya pa lang sabi, hindi raw matagpuan. Kung ako naman si Gutesa, matapos ang aking statement, Binantaan siya eh. magtatago din talaga ako. May gusto siyang puntahan siguro. Puntahan siya para siguro takutin, para sa ganun o kaya operan siguro. Lahat gagawin nila para sa ganun ay yung kanyang testimony ay mabaliwala. Oho. May bantakin nyo, mismong tagapagsalita. Sabihin yung buong pamunuan ng Philippine Navy na nasa sa ilalim po niya ang Philippine Marines, abay nagpa-press con pa para lamang sabihin hindi namin kinukupkup itong si Gutesa. Sapagkat parang 2021 pa yata na ito ay retiro at wala na po kaming kaugnayan, anumang kaugnayan dito kay Gutesa. Yun po. Harinawa. Harinawa. Ganun ang lumabas na katotohanan. Pero, ang alam ko, base na rin sa pagsasalita ni Mike Defensor, mga katropa niya sa Marines. Hindi naman niya sinabing mismong opisyalis ng kasalukuyang pamunuan ng Philippine Marines. Opo. Talaga naman, mukhang ganun nga po ang mangyayari dyan. So, yun pala. Ngayon natin naunawaan at sana nare-realize din ng ating mga taga-subaybay sa kaya ko po pinabigyan ng emphasis sa inyo para ma-realize nila, ganun pala. Kaya pala ganun ang tindi ng pagsira sa kredibilidad nitong si Gutesa. Damaging pala. Ito ang pinakamabigat. Opo. Na pahayag na nangyari sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kaya lahat ng bala ay pinipilit na ituon kay Orly Gutesa. Para sirain. Para sa ganun, pahinain yung inilabas niya na pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Sa anumang paraan. At ang paraan na ginamit nila ay puro kasinungalingan. At meron pang lumutang na hinuha. Nako, yan anya, 30 minuto bago yung aming pagdinig, dumaan sa opisina ni Senador Marcoleta, kitang-kita namin sa CCTV. Parang napakalaki yan yung parang ang dating. Nako, tinuruan yan. Kaya, parang ganun po ang gustong ipinta sa isip ng tao, ganun nga ang kanilang patakaran eh. Oho. Para bang kasalanan ba? Krimen ba? Na yung tao ay pumunta sa opisina ng senador. May usapan nga kami. Di ba? Nauna ko nang sinabi yun at ipinahayag na. Sabi ko, sige, hindi kita kilala. Ngunit kung talagang tama yung sinasabi mo dito sa salaysay mong ito, una, panotaryo mo. Sana para ganap kong mapaniwala na talagang yun ay sarili ko lang naman dyan. Ano? Opo. Kesa naman sa parang wala man lang notaryo. Alam mo naman sa natin. Abogado, sa practice niya po yan. Notaryado yan. At least, yung draft mo ay na-convert into a public document. Opo, may kumpiyansa. Ngayon, kung halimbawa mapatunayan nila na hindi nga siya nakapirma, anong magiging problema doon? Kung halimbawa, hindi siya, pero meron kang pinapirma, ang problema ninyong dalawa, yung pumirma at saka yung nagpapirma. Tama. Hindi ba? Pero yung kanyang testimony, hindi nawawala ng bisa yun. Sapagkat humarap ka eh. Opo. Nanumpa ka din sa kanila eh. Yan ang usapan dyan. Yun pala. Pati ho yung lugar na pinagkitaan nyo pati restaurant pinayata yung mga video footages Para bang merong, is there something surreptitious? Oo. O halimbawa, sabi ko sa kanya, okay, panotary mo yan at kung talagang buang loob mo, nakapag-isip kang mabuti, pumunta ka ako sa Senado bago alas 9. Ayan, Dahil sa mag-uumpisa ka ako ang Blue Ribbon Committee hearing ng alas 9. So ngayon, dahil yun ang usapan namin, ako naman, nagbabakasakali, baka nga dumating, sabi ko sa isang staff, merong isang tao na gustong tumestigo, ganito yung pangalan niya. So isa sa inyo, umalalay, baka sakaling dumating, pumoste kayo doon. Ayun. So, ayun. Kumuha raw ng CCTV, pumunta raw sa opisina ko. Alam ka nang pumunta sa opisina ng kusino, ako nga ang kausap eh. Kayo pala nagpapunta. Kasalanan ba yun? Ang una kong tanong ganito, sino naman yung nagpanukala na sa bawat ganito, kumukuha siya ng CCTV? Anong authority mo? Kung senador ka, anong authority mo na magpakuha ka ng CCTV para
mag-espiya ka doon sa kapwa mo senador. Oho. Nasa regulasyon ba namin ito? Nak. Anong masama ba kung sakasakaling may pumunta nga sa opisina ko? Lahat ba pakikialaman mo kung senador ka? Lahat ba pakikialaman mo kung sino-sino ang pumupunta sa opisina ng bawat senador? Lahat naman. May authority ka ba na gawin yun? Nako. Makakarating tayo sa usapin na yan eh. Sino ka? Gaano ang otoridad mo para pakialaman mo ang bawat tao na pupunta sa opisina ng bawat isa sa atin? Ng kapwa yung senador, ano? Di ba? Ano, saglit lang, Sen, ha? Oo. Higip muna kayo ng kapet. Meron lang tayong mahalagang paalaala. Ang isa pang mainit, Sen, at mukhang talagang ito ipinagmamalaki ng administrasyon, ito na, sabi nila, ito na ang hinihintay nyo, may masampahan ng kaso. Kahapon po ay nagsampa na ng kasong plunder, iba pa, ang ICI sa ombudsman. 2 senador, isang dating congressman, isang USEC ng DPWH, isang commissioner ng COA, isang congressman pa pala, si Mitch Cahayon. Kita nyo na niya, meron na kaming sinampahang mga taong nasa likod ng flood control anomaly. Sen. Kung sino yung mapatunayan na meron talagang pagkakasala, gawin nila. Di ba? Wala naman tayong problema ron. Hindi tayo makikipagdebate sa ganun. Tama po, oho. Yun ang ating pakay talaga, matuntun kung sino lahat ang may kasalanan. Opo. Siyempre, dadaan naman sa korte yan dyan di ba? Totoo po, totoo. Yan naman ginawa ng ICI na yan at sa pagkikipag-ugnayan nila siguro sa Department of Justice. Alam mo naman yung patakaran dyan at saka yung quantum of evidence dyan. Yan. Probable cause or kaya maaaring gamitin nila yung prima facie, whatever. Opo. Dadaan naman sa korte yan Kaya lang, hindi ba tinutukoy natin, hindi ba natin pagsisikapan na i-identify kung sino yung ulo, halimbawa. Oho. Sino yung ugat niyan? Oho. Kasi isa sa mga na-target, si dating Congressman Saldico. Opo, oho. Ibig ko ba sabihin si Saldico gagawa ng ganun? Na silang mag-isa? Walang nasa taas niya? Parang yun po, gusto nilang palabasin. O, Sen. yun ang sinasabi ko sa iyo kanina. Oho. Ito yung scapegoat strategy. Di ba? Opo. Para bang napakapangyarihan ni Saldico. Oho. Kasi, ang sabi nga nung pinakaulo ng institusyon, ako kanya general supervision lang ako Opo. I have no control over the chairman of all committees. Opo. Lalong-lalo na yung Appropriations Committee. Siguro ang tanong mo sa kanya, sa palagay mo may maniniwala sa'yo? Na siya lang talaga Sa nagmaniobra ng lahat ng kung yun. halimbawa, natukoy si Saldico, Oho. di ba lang naisip ng ICI? Teka muna, chairman lang ng appropriations yan Ang pinag-uusapan natin dito, Oho. pandarambong sa kaban ng bayan. Pati nga yung 2025, itong budget sa ngayon nilikot ninyo O yun na nga, oho. Pagkatapos sasabihin mo, ito lang, sa kanya lang, idea lahat ito. At Tawagin mo kasi yung isa para ngayon, dito sa Blue Ribbon, makita natin. Para sa ngayon, maisaayos natin, makumpleto natin yung tinatawag nating investigation in aid of legislation. ayun, matukoy talaga. Hindi police investigation. Oho. Di ba? Matukoy at maitama yung sistema, Sen, no? Kung talagang ganun kasi nga. kung halimbawa, hanggang dito ka lang sa appropriations, na para bang akala mo naman totoo. Oho. Kasi pinaniwalaan nila na hanggang dito lang ako Ako supervision lang ako, I have no control. Nako naman. At yun namang sa DPWs, hanggang USEC lang. Doon kay USEC Bernardo lang. Kaya nga. Di ba? Parang ganun Yun ang hindi ko sinasabi na wag nating Papanagutin. isama Oo. yung mga maliliit na tao. Interesado tayong lahat na isama lahat ang merong kaugnayan dyan. Maliit man. Kahit gaano kaliit, isama natin yan. Wala tayong sasantuhin dyan. Opo. Wala tayong sisinuhin. Kaya lang, manatili naman sa ating direksyon. Sino ba talaga pinag-ugatan yan? Ayun. Malinaw naman yung, sinasabi na nga ni Gutese, eto po, galing dito yung pera, dinala po dito. Hindi ka man lang natigatig doon. At hindi maliit na pera, Sen, ha? Hindi maliit na pera yun. pera. Maletang pera yun Hindi mo lang ipatawag kung sino-sino yung mga taong binanggit niya. Oho. Nasaan ba yung dalawang binanggit niya? Nasaan ba si John Paul Estrada? Nasaan ba si Mark Teksay? Bakit hindi kayo gumawa ng paraan? Hanapin nyo sila. Walang gumagalaw
Saan tayo magsisimula ngayon? Patatawag mo yung notaryo publiko? Hindi, siguro kaya wala pinapatawag kasi 14 pa yata ang balik ng Blue Ribbon, Sen. Kasi nagbigla kayong nagpahinga, di Yun ba? pa nga buti nasabi mo yan. Bakit? Kung talagang gusto nating wag tayong maglilikat dito. Bakit? Yung budget naman, kahit nakabakasyon kami. Ako nga pala, no? Naghihiring kayo. Hindi ba, sumasama rin ako dyan hanggat kaya kong puntahan. Sumasama ako sa pagdinig ng budget natin. Ibig ba sabihin, yung sa budget nakapagdinig kami, yung Blue Ribbon, ibig sabihin, magpapakabakasyon kami hanggang gusto namin. Oho. Makakapamili ba kami ng halos isang buwan walang nangyari, samantalang yung budget hearing? Every week meron kami. Opo, napapanood namin. O hindi nyo napansin, Araw-araw bakit na na lang inihinto? Oho. Bakit meron pang nag-resign na chairman? Oho. O pagkatapos sasabihin niya lang na kukunin niya uli. O dahil nga gusto lang nilang ihinto ng ganun, baka sakaling may magawa sila na mapagtakpan ng napakaraming mga bagay. Napansin niyo ba, mga kababayan? Kailangan maging maliksi po kayo ngayon. Huwag po kayong kukurap. Bawal ang kumurap ba ngayon? Bawal. Kurap ang ibig ko sabihin sa mata. Kasi pag kurap po ninyo, baka iba po yung makita nyo. Blink pala yung tinutuyo. Kala ko yung kurap na. Huwag po kayong kukurap. Isa sa Ayan. mata po. Ibig lang sabihin ay talagang maging mapagbantay kayo. Maging vigilant kayo. Oho. Ayun. Mukhang ano, Sen, well, sa pagpasok po ni Ombudsman Boying Rimulya, ang nangyari ngayon, halos araw-araw po, may press ko na ang Ombudsman. Sabi nga nung ilang mga tumitingin, isang Ombudsman na sikreto dati, tahimik, at ngayon po naman ay daily press con ang ating bagong Ombudsman. Pero hindi mo ba i-discuss paano kang nakakuha ng clearance ka mo? Hindi, usapin kasi dyan hindi ka pwedeng maisama do sa shortlisting Opo. kapag wala kang clearance galing sa ombudsman, di ba? Ay, SOP po yun, di ba? Requirements po Oo yun, Sen. nga. Oo. Kaya lang, bakit ka nakakuha ng clearance? Hindi mo ba sisya sa atin yun? Paanong si... Kasi Oho. si Mayor Baste, the acting mayor of Davao City, Opo. nag-file siya ng kaso laban sa maraming opisyalis ng ating pamahalaan, kasama na noon ay Secretary of Justice Boying Rimulya. Boying Rimulya. Tama po, oo. Hindi lang naman siya, kundi yung marami pa. Opo. Ito ay patungkol dun sa pagkakahuli, pagkaka-detain sumandali, at pagkaka-transport ni dating Pangulong Duterte sa The Hague. Oho. Ano ang petsa nung kanyang complaint na ipinail Opo. sa ombudsman na docket mismo? Oho. Anong petsa? Hindi ko na matandaan yung date, Sen. September 15. Ah, okay. Oo. Okay. Bago pa maitalaga. Bago pa may talaga Opo, oo. Kasi ang nakatalagay sa OIC Ombudsman, ang Opo. pangalan, Dante Vargas. Opo. O, di ba? Yes po. O. Naitanong ko kayo ano yan nung budget hearing ng DPWH kasi may kasangkot na pangyayari dyan. Okay. Opo. Kasi gumawa ng office order si dating ombudsman, acting ombudsman Dante Vargas. Di ba? Ang petsa ng kanyang office order, September 17, 2025. Okay. Oo. Oo. Sabi niya, lahat ng mga na-file na kaso sa nakarang 10 araw bago itong effectivity ng aking September 17 na office order Opo. ay aalisan ng docket number. Ba? Oho. Ibig sabihin, yung memorandum order ng dating Ombudsman. Martires, Samuel Martires. Opo. Oo. na nag-require siya ng double docketing, Opo. sinuspindi niya yon. Sa mga opo. yung 10 araw bago 17, magmula September 7 up to September 16. Opo. Nasama Ngayon yung September 15. Nakuha mo ibig ko sabihin? Opo, So, anong epekto kapag ka nawala yung docket number? di parang baliwala na rin po yung ano. Hindi, tanungin mo ko. Ay, ano nga po epekto nun? Ano po epekto pag nawalan docket number? Oho. Sa ito nga excited Tanungin mo muna ako. Opo, opo. diba? Ayun. Kapag ka naman, sangayon din doon sa office order ni Dante Vargas, yung acting, mula sa pagiging active case, Opo. mapupunta sa case being evaluated. So, for evaluation. For evaluation. Sa na. Makatwid, hindi siya kaso. Oho. So, hindi siya kaso,
Walang kaso si Walang kaso si Boying, Rebulya. tama. So nakakuha siya ng clearance. clearance, Tama? oo, opo. Yun ang nangyari din eh. Oho. Paano nasangkot yung DPWH? Paano nga po nasangkot sila? September 11. Ilang araw lang. Hindi kasama siya doon sa 10 araw eh. oo. Sinabi ko sa iyo, 10 araw bago September 17. Mahalagang pangyayari pala yun. September 7 to 16. Opo. 10 araw yun. Oho. September 11, nag-file ng kaso ang DPWH doon sa 20 mga opisyales na di umano'y sangkot sa sa flood control. Tama. At mula doon sa complaint na isinampa ng nagpetisyon na si DPWH, Secretary Vince Dizon. 16 ang sinuspinde. Opo. So, tanong mo sa akin, anong basis ng suspension? Ano nga po magiging basis nun? Wala na palang ano. Nawala yung docket number din sa kanila eh. Oo. Tinanong ko sa kanya, ano? Your Honor, sabi niya, hindi nga ako na, ano nga ang basis? Oo. Hindi, sinasabi ko lang, yung nasuspindi, hindi dapat nasuspindi. Sabi kasi wala ng basis tinanggal eh. eh, opo. Wala ng docket number eh. Oo. Kasi yung complaint niya na-relegate sa status na for evaluation. For evaluation na mangyayari. Oo. So walang kaso, ano ngayon ang basis? Ba't mo sinuspindi? Yung 16. Dapat pala ibalik niya yun. Dapat sagutin ni Dante Vargas ngayon yun. Oo. Di ba? Yeah. Kaya nasabi ko, merong pabor sa'yo, merong hindi pa pabor sa'yo. Oo. Sabi ko sa kanya, ito yung problema. When you pray for rains, Ay, opo. Di ba? Oo. you have to also look into the possibility or yung ano ng putik. Di ba? Opo. You must have to deal with the mud too, sabi Opo. niya. So, ipinanalangin mo na umulan. Magtyaga ka na... Magtyaga ka rin na May tingnan iba pa. mo ang magiging epekto ng putik para sa'yo. May nakinabang pero mayroon din namang... Yun na di ba? Oo, tama. Makikita mo yung inconsistency dito. Pero ngayon ba yung suspension na effectivity pa? Mabahala na sila doon. Sinabi ko lamang yun. Ayun. Para lang makita natin Oo. kung ano yung mga kabalintunaan nangyayari. Dapat pala Sabi magreklamo pa, yung 16 kung nakikinig ngayon. Maaari may nakapakinig doon. Kasi Di ba? napunta na ano yun sa social media. Oo. Ay, nako. Anyway.